Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng July 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Sa mga nagpa-personal reading, sa mga nag-hype ng aking video, marami pong salamat. Kung gusto niyo ng personal reading para sa details, at energy lang talaga ang gusto nyo makuha natin, ilalagay ko dyan sa screen ng aking video yung aking FB. Paki-message na lang ako sa Messenger. I-check nyo lang maigi para hindi kayo ma-scam kasi may mga nanggagaya sa akin. General reading tayo, Virgo. Kuha tayo ng iyong angel guide. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha, ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang gawin yung guide yun ha, makapagpapabago nito. Vice versa, Virgo, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Well, mahaba naman talaga yung pasensya ng iba sa inyo. No, siguro this time, mas more ka magkakaroon ng enlightenment, mas more magkakaroon iba sa inyo ng mga spiritual development, or may mga i-develop kayo sa sarili nyo, kung saan aspekto ng buhay yan, mas magiging aware ka, kumbaga. Pera man yan, kung sa mga paligid mo, sa mga action, movement mo, kung saan aspekto ng buhay mo yan, mas magiging more on understanding ka this time. Mga ganong sitwasyon. Ako nakikita sa iba sa inyo. Dealing or relationship with the woman with the blonde, gray, or white hair. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo, pwedeng nado sa point na yun. Pwedeng siya yung minementoran mo o tinutulungan mo o sinusuportahan mo o binibigyan mo ng advice, something, or siya ito sa'yo. Pwedeng doon sa point na iyon. No? Or kung sino man siya, maaari makikilala mo siya. Diba? Nado sa point na yon. And then also we have the March. March baka in a past March or sa next March, or also baka March is may connected sa'yo na March ang kanyang kaarawan. Also March kasi this is a 3 minutes, 3 hours, 3 days, 3 weeks, or 3 months. July, August, September, October. Maybe by the October, o kaya naman is maybe by kung 3 weeks yan, di ba? Maybe by this month, or by the third ng week ng ano na to, pwedeng ganun. O kaya by the 3, something. Basta may mga 3 related, ganyan. And also dito sa sitwasyon, this is a worrying. Mga worrying, lungkot, mga pag-aalala, kumbaga. Mga pag-iisip, no? Kasi medyo naka-down kasi yung ano niya, yung bulaklak sa nakita ko dito. May mga sadness situation sa iba siguro may mga slight situation siguro, mga ganun sitwasyon, mga unexpected, a blow of emotion maybe, nandun sa point na yon. Sana huwag masyadong malaki noon, mga ganun sitwasyon. Siguro mga lungkot, tears, mga heartache maybe sa iba, mga worrying, mga ganun lang siguro sa iba sa inyo. And also, teka lang, may broken bridge ke. Also, the broken wishbone, wish will not be granted. May mga sitwasyon na maaari magkakaroon ng mga delay situation. May di-delay, madi-delay, o ipagpapaliban talaga totally. Pwedeng doon sa point ngayon. But still, yung iba sa inyo, broken wishbone is may mga tao or may tao, maybe ikaw magpo-promise or someone's promising you na hindi matutupad. Pwedeng doon sa point na yon, na mababali or basta hindi matutupad. Pwedeng doon sa point. Pwedeng ikaw sa sarili mo, di ba? Baka may wini-wish ka sa sarili mo na hindi na ako gagastos, ganito, ganyan, hindi na ako tutulong. Mag-ganyan sitwasyon, di ba? Magtitiis na ako, pero hindi mo makayanin kasi need ng tulong, di ba? Maawain ka, mga ganun sitwasyon. But mag-ingat pa rin kayo ha, kasi hindi naman lahat is mga ganun sitwasyon. Pwede kasi iba sa inyo is baka may mangutang nga talaga sa iyo, hindi ka naman talaga mabayaran, di ba? Huwag nang paulit-ulit na sitwasyon. Also, you need to use your intuition sa iba sa inyo kasi yun yung makakatulong sa inyo for a change. You need to seek information din
o kailangan siyasatin, alamin, pag-aralan. May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa'yo. Pwedeng gagawin mo yon or bakit na kailangan mong gawin yon, no, sa iba sa inyo. Okay, meron kang feeling tied down or frustration. May have a yoke. Nandun yung point na siguro you try to make it balance any situation into your life this time, Virgo, kahit na minsan nagkakaroon na napipiling mo na napapagod ka na, napipiling mo napoprostrate ka, but still, no, nahandun yung point na ginagawa mo pa rin yung sitwasyon or nagpapatuloy ka pa rin dito. But still, congratulations, kahit na ganito yung nararamdaman mo, tuloy-tuloy ka pa rin naman, hindi ka nag-stop. Good pa rin yan. End of the start, news of birth or a new business opportunity. Sa iba sa inyo, when it comes sa iba, siguro na handun yung point na ikaw or someone who's connected sa'yo or yung taong ko-connect sa'yo, maybe, is either siya is buntes, mabubuntes, or mga anak. Sa iba naman sa inyo, is magkakaroon kayo ng mga new idea for something. No, halimbawa, may mga pag-iipunan ka na, may mga pag-aaralan ka na, may aaralin ka na, mag-i-invest ka na, ganyan, mas more ka mag-i-invest sa sarili mo, mag-i-invest ka for something, pwedeng nandun sa point na yon. Handun yung pag-aalaga rin, ano, when it comes to yourself, or handun yung point na pag taking good care when it comes also when it comes to your family or sa mga mahal mo sa buhay, pwede na sa point na yon. Mga new business opportunity is coming. Ibig sabihin, kung wala ka naman business, siguro may mga naiisip ka for something for the future. Pwede na doon sa point na yon. Or sa iba sa inyo, mas magkakaroon pa kayo ng mga business, new idea of business opportunity. When it comes sa business opportunities, siguro yung mga mga tao rin na wala kang business pero still may mga kukonek sa'yo na pwedeng makatulong sa'yo to grow your money, diba? To grow your kung may business ka, ganun din, di ba? O kaya may makipag-collaborate sa'yo, partnership, ganyan, baka may mag-aya sa'yo. Yung mga ganun sitwasyon sa iba sa inyo. Also, this is a commitment situation. Sa iba sa inyo, maaring may mga bago kayo makikilala, no? Na tao, or makakasalamuha na tao. Yan, magkakaroon mga new connection, kumbaga, sa iba. And also, we have the dog. Getting together with a friend. Tandaan nyo palagi na when it comes to a friend, is hindi lang siya friend, nasa kaibigan. No? Pwede yung kapatid mo, pwedeng kay magulang mo, anak mo, karelasyon mo, collegios, or kung sino man siya. Yan, maaari magkakaroon ng mga union, getting together, or pwedeng kay stork, pwedeng nahandun sa point na yon, or pwedeng may tao dito na feeling frustrated ka sa kanya, feeling pain ka sa kanya, or feeling worrying ka sa kanya, maybe, yan, tao na siguro is, hindi naman siya actually, siguro may pinagdadaanan siyang situation na medyo hirap siya, or may pinagdadaanan siyang sadness, pwedeng nahandun sa point na yon, ako nakita. But still, nag-ingat pa rin kayo. May mga aso ba kayo? Mag-ingat pa rin kayo when it comes to Yok and the dog. Mag-ingat kayo sa dog, baka naman makaskas kayo, makagat kayo, di ba? Ingat pa rin. And then, kayo saka kay dog kasi, kung titinan ko dito, ibig sabihin, may tao na double faces. Ibig sabihin, may tao na hindi nagiging totoo sa'yo or hindi magiging totoo sa'yo. Maybe something hidden pagdating sa kanya, o kaya naman is kapag kaharap ka niya, mga ganun, iba siya, tapos pagtalikod mo, iba rin siya. Sa iba naman dito is, handun din yung keeping feelings, pwedeng your keeping feelings, may mga kinikip kang feelings na ayaw mo ipakita sa iba, no? Kumbaga, magkaiba yung inside and out mo, no? Ganun. Siguro ayaw mo lang ipakita na kung ano man yung meron sa'yo, kung ano man yan. And also, get back to the basics. We have kill. Maaring iba sa inyo is makakita kayo ng mga feather, or maybe you are collecting feather, ganyan. Pag nakakita kayo ng feather na wala namang ibon o wala namang something doon, maaring yun is your guidance that na malapit sa iyo, okay? Sign yon. Ibig sabihin din sa iba sa inyo is, when it comes to get to the basics, is babalik daw kayo sa simula. May sitwasyon sa buhay mo na babalikan mong muli, or magkakaroon ka ng resetting sa iba, or sisimulan. Also the new beginning kasi ito, no, sa iba sa inyo. Kung sa aspeto ba, saang aspeto ng buhay mo yan, physically, emotionally, spiritually, sa lahat, as in, may sitwasyon na you will back to the basic situation. Honor and respect will come to you. Okay, may mga papuri pa sa salamat, or may mga parangal maybe sa iba, mga ganun, ako nakikita sa iyo. And also, sabi nga nila,
what goes around comes around, no? Kung ano ipapakita mo sa tao, yun din yung ipapakita sa'yo. Parang ano lang yan eh, hitogak kagami, kumaga, mirroring situation, ano, parang nando sa point na yun. Kaya you need to be honor yourself for being grateful, for being, nando yung gratitude, for being kind. Kasi hindi man ipakita sa'yo ng ibang tao, for now, yung ginagawa mo sa kanila. Pero darating yung panahon na may tao o may ipapadala sa universe na tao na magbibigay sa'yo ng blessing. Because of your kindness, di ba? Nandun sa point na yun. And you need to honor yourself din pagdating sa for being you. Pero kung masama ka naman, bahala ka sa buhay mo, di ba? Nandun lang yun, okay? Basta tatandaan niyo yun. Si universe, ibang gumanti yan. Di ba? Ibang magbigay yan. Kumbaga nandun sa point mo. Yan, may mga honor and respect. Pwedeng you respect someone who's connected sa'yo na kahit napasaway siya, kahit na ganito siya, kahit na ganun siya, but still you love siya, no? O kaya baka may mga situation na papurit, parangal, o may mga recognition situation, happy na, may mga ikasisiyakan na sitwasyon, maybe, ano, sa iba sa inyo. Anak-anak dito. Inalis eh. Inalis. Hinawi. Congrats, we have the pin. Yung iba sa inyo, there's a new job or there's a career. Baka may mga kakaririn na kayo na sitwasyon. Baka iba sa inyo, may mga bagong idea talaga o mga bagong trabaho, di ba? O may mga bagong oportunidad na darating sa iba sa inyo. Mag-ingat pa rin kayo sa pin, ano? Baka mamaya mga matutulis, matatalin na bagay, matuso kayo, 'di ba? Mga mapartible pin, baka nananahi ka wag naman sana po, 'di ba? Masakit nga 'yun. Yan, may mga matutulis na bagay, ballpen also matulis na bagay. Mag-ingat pa rin kayo, ano? Yan, sa iba sa inyo, congrats, a new beginning. Ang nakikita ko sa dito, new job or a career or mga kakaririn mo dyan kung ano man iyan. Okay? And we have the white tara, sensitivity. You are becoming increasing sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situation, and chemical. Okay. When it comes dito, mas more ka magiging more on aware when it comes sa sarili mo. No? Or you need to be aware more on to yourself. Sa mga taong nakakausap mo, sa mga taong makakasama mo, ganyan, yung mga avoiding something, mga toxic relationship, toxic situation, toxic na mga tao, iniinom o kinakain, siguro mas more ka magiging more on focusing when it comes sa sarili mo. Sa nakita ko dito, yung mga may mga chemical, more on vegan, o kaya is kung may mga dapat iwasan na hindi makagood sa sarili kasi you need to pay attention then when it comes to your health. Sa nakita ko dito. And also dito is mas more ka magiging sensitive this time. Magiging fragile ka, magiging delicacy ka this time. Mas siguro gagawa ka na ng or you need or gagawa ka na ng paraan to recover yourself, to heal yourself, di ba? Nandun sa point na yon or you need sa iba sa inyo. Mas magkakaroon ka ng increasing or magkakaroon ka ng lakas ng loob this time para gawin yung mga bagay sa in the right way, nandun sa point na yon. Also, we have the fertility. Oy, maganda yan, no, fertility. Kasi also this sa blessing. May mga rabbit ba kayo? Yan, may mga itlog-itlog. May ba kayo sa itlog? It is the perfect time for you to start a new project, access new ideas, and give birth a new condition. Sa iba sa inyo, kung gusto niyo talaga mag-invest this time or gusto niyo, nagpaplano kayo, maybe, ano, ito na yung time. Kasi this also fertility. Ibig sabihin is, magsasucess kayo or kailangan nyo siyang i-pursue this time kasi maganda siya. Kung may mga ideas kayo na gusto nyo i-pursue nyo na siya kasi magkakaroon ng magandang, ano tawag dito? Kahihinatnan, Diyos mayo marimar, kahihinat na lang hindi pa masabi. Yaan. Yung iba sa inyo is, may mga, yung mga idea nyo talaga i-pursue nyo, no? Yan, may mga starting new project, ano yung mga start nyo? Halimbawa, okay, mag-i-start na ako mag-exercise, mag-i-start na ako mag-ipon, mag-i-start na ako ng ganito. Ang project ko ngayon is mag-ipon ng pera kasi magpapatayo ako ng bahay. Ganun. Project ko ngayon is ganito, ganyan-ganyan. Yan, may mga new project situation. Ano? Congratulations pa rin, but still, there's a blessing coming sa iyo. Beautiful things happen. Sa nakikita ko dito, this is a blossom. No? Sa iba sa inyo, yung mga gustong mga anak, kung kaya pa, kung kaya pa. Yes, this is a time, ano, maaring, ano, medyo magiging
Isa iba sa inyo, makilitiin ba kayo? Oh my Galileo. Okay, iba sa inyo, siguro, ito na yung time, no? Maaring mabuntis kayo, o kaya may mga taong buntis, mabubuntis, o mga anak, maybe, no? Sa iba sa inyo. If you have a pet also, why not? Sa iba sa inyo. But still, congrats pa rin sa magiging maganda sa inyo. I have the compassion. Ay, may inner goddess ka, oh. Okay, when it comes dito sa situation with compassion, marami kasi sa inyo, it's more on overthinking. It's more on, siguro you are more on focusing to yourself, more on focusing sa mga bagay na, hindi ko alam ba't nalulungkot ba kayo? Pwedeng nandun sa point na yun. Or maybe handun yung, kasi handito na si fertility tsaka na si sensitivity. Siguro after the hard work and difficulties happen into your life, andito ka na. No? At kung ito ang nararanasan mo ngayon, sa nakita ko to, you need to release it. No, ibig sabihin, you need to release something into your life na sa tingin mo hindi makakagot para sa'yo. Sa tingin mo hindi ka mag-bloom or hindi ka mag-blossom doon. Sa tingin mo nahahatakin ka ng pababa. Sa tingin mo is negative ang outcome noon. Sa tingin mo na magbe-messy yun, no? Yun. Release judgment also when it comes to sa sarili mo and to others and focus on the love life that within everyone. Kumbaga, focus in the light. Focus in sa hope. Huwag in the negativity. Kumbaga, nandun sa point na yun, ano, may mga bagay na kailangan i-release mo na. Kasi, ito na yung sitwasyon. Baka i-release mo yung mga bil mo siya if ever na meron ka. I-release mo yung mga toxicity. Gano'n na doon sa point na yun, ano, kung ano may mga dapat niya. Basta, congratulations, ano, yan. Kasi kung nahandito ka sa sitwasyon na to, magiging makakaahon ka, ito ka no? Yan, nandito ka na si Ostara. Oh, congrats, kasi maganda yung mangyayari sa iyo. Tingnan natin ang iyong energy. Ay. Okay, when it comes sa iyong energy, ano po yung universe? Okay, thank you. Okay, sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito, it's more on, ano ka, in a positive way kasi, ano, nandun ka sa point na nagkakaroon ka ng mga releasing situation tulad ng kanina. Ando na yung releasing of worrying, may mga bagay ka na nilalet ko muna, ando yung point na yun. Mas more ka magiging calm this time, mas more magiging mararamdaman mo yung katahimikan, kumbaga, no, siguro mas more ka mag-focus sa sarili mo, ganyan, mas magtatalas ka ngayon sa intuition mo, mga ganun, or mas magpupukusan mo na yung mga dapat i-recover, yan, it's more on recovering situation, ako na nakikita sa iyo, hindi pagbabalik ng iyong lakas ng loob, andito rin yung confident mo, mas more ka magiging peaceful this time, siguro, andun sa iba sa inyo, ganun. Andun na rin yung, it's more na, well, nagtitiwala ka naman sa sarili mo, siguro this time, mas more ka magtitiwala sa sarili mo this time. Kasi andun yung pagbabalik ng confident mo, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And also, is nahandun din yung point na, may mga bagay daw na parang, hindi ko alam in what way, parang magpipigil ka. Hindi ko alam in what way. May pagpipigil. May pagpipigil na sitwasyon. May mga ganun sitwasyon. May pagpipigil na sitwasyon sa nakikita ko sa'yo dito. Merong, magiging more on mahinahon kasi yung sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito ha. And then also is, I don't know why kung sana wag naman. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is mas more ka magbibigay ng hard work mo sa aspeto ng buhay mo kung saan man yan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Magbibigay ka ng hard work nun. And also may paghihintay din ako nakikita eh. Siguro may hihintayin ka to end something, to resolve something, to achieve something, mga ganon na pwedeng may mga paghihintay na nagaganap or magaganap sa iba sa inyo. Basta sila andun yung happiness and positivity mo, andun yung confident mo, andun din yung open ka rin naman sa iba sa inyo, no? Sa nakikita ko sa dito. Yun. Andun yung ano, yung sistema mo at structure ng buhay mo this time sa nakikita ko sa dito.
Andito rin yung point na parang may mga you are positive with come to a progressing situation, no? May mga progress? May mga ipaprocess o ipaprogress ka na sitwasyon, pwede na doon sa point na yon. Yun ang nakita ko. Andun din yung pagpapasya mo or andun yung determination mo with something. Andun yung lakas ng loob kasi. Sa iba sa inyo, syempre, this is sa pagpaplano. Kumbaga, nagkakaroon ng mga pagpaplano sa buhay. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Ano po ito, universe? Parating sa iyo. Okay. Okay, parating sa iyo, Virgo. Parating sa iyo, maaring may mas batang tao. Ako nakikita sa iyo na magkakaroon ka ng connection sa kanya. Either may hingin sa sayo, either maglalambing sa sayo, either susuporta mo siya, maybe, sa iba sa inyo, or may paghingi ng suporta, o paghingi ng pera for something, kung ano man yan. Yun ang parating sa iyo. Basta mas bata to sa'yo. Parating din sa iyo is, merong mas may taong may edad sa'yo. Ahead to sa'yo, basta may edad to sa'yo. Kakausapin ka daw niya. Sabi niya to. Pero ang pag-uusap niya dito, pere. Yun ang nakikita ko sa kanya. Anak! Sinisira mo yung papel ni mami. Pag-uusapan niyo pera. Yun ang nakikita ko. And then also, is parating din sa iyo, may mga time daw na mananakit daw yung likod mo, batok mo, balakang mo, balikat mo, ganyan, ulo, paa, ganyan. Sa iba sa inyo, mag-ingat na lang din kayo, no? Ano bang ginagawa mo? Kasi may mga pain akong nakikita sa inyo eh. Alam mo, may nakikita akong may sakit sa dugo. May nakikita akong may high blood ba, low blood, diabetes, basta yung mga sakit sa dugo. Ano ba yung mga sakit sa dugo? Hindi ko kasi gaano eh. Yun ang nakikita ko. Pwedeng sinusuportahan mo din sila o tinutulungan mo sila or kukonek sila sa iyo. O sana hindi ikaw ito, no? And then also, parating din sa iyo is, wait a minute. Merong tao. May tao kasi dito na hindi ko alam kung umiiwas ba siya o ikaw yung umiiwas. May pag-iwas eh. May pag-iwas. Yun ang nakikita ko dito. Pero kung titignan ko sa kanya, gusto niya kumonek sa'yo. Or maybe this is you, vice versa. Parating din sa iyo is, magkakaroon ka ng mga pag-isolate or thinking. Marami kang iisipin eh. Ang dami mo namang iniisip, Virgo. Marami kang iisipin daw. May mga pag-iisip or marami kang iisipin, marami kang papantasizing, i-daydreaming, magkakaroon ka ng mga wishful thinking, maybe sa iba sa inyo. It's more on isolation. Gusto mong ganito, gusto mong ganyan, gusto mong baguhin to, gusto mong wish mo ganito. Yan. There's a wish from the star. Pwedeng na doon sa point na yun, no? Sa iba sa inyo. May mga ganon. Sa iba sa inyo naman is wait na. Meron ako nakikita dito na may tao. I don't know if this is pangako eh. Hindi ko alam kung pangako ba ito or may sinabi siya sa iyo na something. Pero ang sinasabi niya dito is may konting changes kasi. But they try to hard work yung situation pero sa ngayon medyo hirap siya. Hindi ko alam kung pera ba yon or something. Basta may ganun akong nakita dito sa sitwasyon na maybe this is you or someone is connected sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. And then also is parating din sa iyo kasi you will become a center of attention.
Yun na nakikita ko. May mga recognition, may pag-uusapan ka talaga, or iba sa inyo is this is pagbabalik ng strength mo, pagbabalik ng confident mo talaga, or kaya is your pride, no? Kumbaga, mas mararamdaman mo yung gaang ng sitwasyon this time kasi nahandun din yung mga point of may mga outgoing situation, di ba? O kaya naman may mga pag-uusapan related doon, or sa iba naman sa inyo is may mga excitement kang mararamdaman. Sa iba naman sa inyo, sa mga new exciting plan happen o may mga ganong sitwasyon ka na focusan na maybe you have a goal, di ba? Para sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Iba dito may mga pag-uusapan related to may iba kasi dito traveling to, no? Ganyan, maybe you have a traveling or maybe about you thinking about traveling, tutuloy ba ako or hindi, or maybe mga pag-usapan related to traveling, or iba dito this tapos na, no, sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa iba. Uy, merong may papasok na pera. Pera, opportunity. Sa iba naman dito, may reward and success. Ako na nakikita sa iyo. Ibig sabihin, meron kang hinihiling. Isa sa hinihiling mo makakamit mo sa ngayon. Isa sa hinihiling mo matutupad. Sa ngayon Tingnan natin. Dapat iwasan. Hey, Virgo. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, syempre, yung ma-imbalance ka, di ba? Alam ko naman na aware ka naman sa lahat, no? Pero, kailangan mo pa rin you need to control and balance pa rin, ha? Sa lahat, sa pakipag-usap, sa pera mo, sa sarili mo, ganyan, sa paligid mo, ganyan. And then also, iwasan mo na hindi mo gawin yung lahat para maayos o ma-fulfill o ma-achieve mo yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo. You need to, huwag kang mag-alinlangan. Kumbaga, huwag kang mag-alinlangan na gawin yon. Huwag kang magtitink ng negativity. Kumbaga, ay baka, what if, ganito, baka hindi naman, baka ganyan, baka ganon. No, you need to try until you succeed kasi pagdating sa sitwasyon. But still, you need to be very careful din, syempre, di ba? Kasi pwede yon mag-cause ng chaos. Kaya, sinasabi na huwag kang magmadali. Huwag pabigla-bigla, hindi madali, pabigla-bigla. Kasi andito sa fertility, di ba, ibig sabihin, maganda yung magiging good investing mo this time, mas magiging maganda yung flow ng pera mo this time, pwedeng papunta ka na doon, no? Kasi andun yung mga giving of blessing and planting seed. Kumbaga, may hilig ba kayo magtanim? Or may hilig ba kayo sa mga halaman, mga ganyan? And then also, sa iba sa inyo is, siyempre, need mo kasi na make a plan, no, na handun yung point na iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pagkaplano, bahala na situation, no, kumbaga, do something na itry mo yung sitwasyon o yung mga bagay-bagay na hindi ka interesado doon, pero you need to try it then, no, yung mga ganyung sitwasyon sa iba sa inyo. And then also, iwasan mo yung magkaroon ka ng chaos, yan, na ma-overcommitment ka sa isang sitwasyon na is not working to you anymore, o kaya yung mga hindi makaka-good sa'yo, yan, iwasan mo yung maging disorganized this time, o yung mga taong disorganized sa buhay. Kung kailangan, give an advice na doon sa point na ganun, don't go to the flow, sinasabi dito, but you need to speak out, kailangan mo rin mag-action, kailangan mo rin you need to be very creative then, and also, iwasan mo yung mamanipulate ka ng sitwasyon, di ba? Kumbaga, aayon ka ng aayon sa sitwasyon or makontrol ka ng sitwasyon, kung ano at sino man niya, yung mga ganun sila, but you need to think, gamitin mo yung wisdom mo, yung karunungan mo, yung talino mo, syempre may alam ka naman kahit pa paano, di ba? And iwasan mo, syempre yung isa yung magkaroon ka ng doubt sa sarili mo, and then also magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Hindi ko naman sinasabi na maging limitless ka. Kumbaga, do things right.
naunahan dun sa point na yun. Kumbaga is, sabi ko nga sa iyo, try your best sa mga bagay o sitwasyon. Huwag kang mag-aalinlangan doon na gawin yung mga bagay na yun, di ba? And then also yung illusion ka ng illusion lang, pero wala ka namang ginagawa. Di ba, nakakaano yun, yung mga ganon. Tsaka yung mga tao na mga tuso, mangloloko, mapanglinglang. Kung ikaw ito, wag mong gagawin, no? Kasi may backfire yan. Okay? Tingnan natin. Yung mga tao na may pagka-immature, or kung ikaw to is being immature, ganyan. Iwas ka na lang. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man ito. Ay, may Wheel of Fortune ka, oh. Oh. Boom. Boom. Ay, ang ganda. Hala, talaga. Okay, another message. Virgo. May sitwasyon na magtatapos sa buhay mo. There's a potential ending happen into your life, no? Nandun yung point na yon. Also, this is a new beginning. May mga opportunity na darating sa'yo. Andito na rin yung point, may mga successful situation at may mga excitement happen into your life. Magkakaroon ka ngayon ng leveling up. Kumbaga, magkakaroon ng stepping up sa buhay mo, no? This time, but still, congratulations dito sa nakikita ko dito. Pagbabalik also to ng energy ng iba. Innovation din kasi ito sa iba, and also nandun yung success, action, yung mga new idea mo, and also mas magiging more and adventurous ka this time. Magta-try kung ano-ano siguro, no? Sa iba sa inyo. Yan. Also is, ang sabi kasi dito, meron ka daw, another message to Virgo, meron ka daw sitwasyon balikan mo. Or may babalikan ka. May ganun. Hindi ko alam ano eh. Ikaw lang naman nakakaalam nun eh, Lord. Kung kasama lang kita, diniread kita araw-araw, di ba? Meron ka daw sitwasyon na kailangan mong balikan. I don't know what. Or babalikan mo siya, gagawin mo siyang muli. Maybe nandun sa point na yun. Yun. Yung iba naman sa inyo is, a new direction in life. Ganyan. Ikaw lang makakaalam nun kung ano yung sinasabi ko. Okay, when it comes sa love. Okay, kung single ka, meron. Okay, kung single ka, maaring may nag-o-offer sa'yo or meron nakakausap ka na. Sa nakikita ko sa'yo dito, no? Yun. Pero ang nakikita ko dito, medyo may mga misunderstanding na pwedeng maganap dito sa inyo. Pwedeng iba dito kasi either ikaw yung mas bata o siya yung mas bata. Or pwede rin na itong tao na to may pagka-immature. Pwedeng na doon sa point na yon. But still, kung kayo is may kausap na situation, itong tao na to may unfinished business to. Ingat ka na lang. But you need to be very careful lang. Hindi ko naman sinasabi na huwag mong patulan. Diba? Nasa sayo pa yan. Kaya nga sabi ko, hinay-hinay lang. Kailangan mo alamin yung lahat, okay? Kasi may struggle akong nakikita. Kung kayo sa kahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay kasi andun din yung point na nagkaroon ng third party talaga. Nagkaroon ng attraction sa iba and hindi na nagkasundo, hindi na nag-same page. Kumbaga, dumating kasi yung point na umayon yung isa na lang, dumating na yung umayon. Pero, alam yung parang napagsabay, nagkaroon ng pagsabay na sitwasyon. Ako nakita dito. Yun, na sobrang na-burden, na struggle, sobrang stress yung situation, but still, ang nakita ko dito is gusto pa rin niya ng getting together. Yun nga lang, nagdadalawang isip siya. Hindi ko alam why. Pero, gusto niya uli ng renewal. O alam ko, minahal mo siya, inalagaan mo siya. You give all pagdating sa kanya, no? Pwede iba dito, kasal talaga kayo. Kung hindi man, baka itong karelasyon mo, kasal siya, diba? Or vice versa. O yung pinuntahan niya is kasal. Pero dito sa sitwasyon is, yun nga, gusto pa rin niya ng renewal or gusto niya ng getting together. Pero nagdadalawang isip siya. Ewan ko, bakit? Sabi niya dito parang unfinished business daw itong sitwasyon na to. Yun. Kung kayo naman is may third party relationship, yes, oo. Yes, oo. Yan. Kung magkakaroon mga pag-init ng ulo o hindi pagkakaunawaan, pwedeng nag-away sila. Kasi dito may pag-aaway ako nakikita dito. Yun. May mga anak ba kayo? Isa, dalawa?
Yun. Or maybe yung kabit is may anak talaga siya, di ba? Or sana hindi ko yung kabit. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, yung isa, kasi syempre, natural naman yun, dahil sa may third party, iba na rin yung tinitibok ng puso ng isa sa inyo. Di ba? Well, it's your decision dito sa sitwasyon na ito. Sa nakikita ko kung anong gagawin mo. Siguro iba sa inyo, nagpapaka-strong na lang din kayo. Kung titingnan ko dito sa may mga third party, may nag-a-advise naman sa iyo eh, no? Pwede iba sa inyo na may involve kayo kung kasal kayo na may mga involvement when it comes to a lawyer, to a judge, mga ganun, no? Sa iba. O baka kinakailangan na kung talagang ayaw nyo na sa isa't isa or maring makaka-involve ka dun sa sitwasyon. Kung wala naman third party relationship, yes, handa yung caring, handa yung love, handa yung valuing. You try to make it balance this connection. Parang sinasabi mo na, oh, siya na talaga. Siya na nga. Ang hanap-hanap kay tagal. Yun, parang nahando sa point na yun. Hindi ko alam kung ano yung title noon. Tumasok lang din na sa intuition ko. Pakinggan nyo na lang, ha? Kasi hindi ko naman talaga alam yung kanta na yun. Pumasok lang siya. Yun, parang sinasabi mo na siya na yung world ko, siya na yung buhay ko, nando sa passion, nando yung attraction. Siguro pagka LDR lang kayo, ganyan, o kaya busy yung isa sa inyo, pwedeng nando sa point, may mga konting struggling. Pero alam mo yung iba, yung isa sa inyo, mahilig mangumpronta. Alam mo yung mahilig na, yung mahilig, nangunguna siya magsalita. Halimbawa, ano yung ano mo, ba't ganyan, ba't gano'n? Yung hindi naman siya madaldal actually, no? Parang mahilig lang siya magkumpronta. Isa sa inyo gano'n, yun ang nakikita ko dito. But still, handun yung sincere and also respectful naman ng bawat isa or ikaw sa kanya, handun yung maalalahanin din ng isa or both of you, handun din yung aware sa feeling ng isa, no, sa nakita ko dito. Kumbaga, palaging naka-man yung isa, pwedeng nandun sa point na yon or pwedeng, kung LDR kayo, pwedeng palagi siya nagte-text or kumo-connect sa'yo or maybe they spying you, maybe, lalo na kung ano, di ba, tinitingnan niya yung social media mo or kaya inahandun yung point na tinitingnan niya yung mga pictures nyo or yung text message nyo, nagkakaroon ng mga ganon sa iba. Yung ba still, very responsable yung iba sa inyo or both of you. May mga isa-celebrate dito sa connection na to. Hindi ko alam in what way yung celebration. Pwede may mga magaganap na celebration, either mansary, wedding, or mga birthday, maybe nandun sa point na yon. Or maybe you enjoy each other success, no, na handoon sa point na yon. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Yun na nakita ko. Sa iba sa inyo, baka may mga isa-celebrate talaga kayo o may mga pupuntahan kayo na celebration, di ba? O baka naman iba sa inyo is, kung ano is magkakaroon na kayo ng offering or plano na kung single kayo, both of you is magkakaroon na kayo ng plano na ng merit, pwedeng na doon sa point na yon o may mga kasalan na pag-uusapan or pupuntahan maybe sa iba o mga celebration lang, pwedeng na doon sa point, malaki man o maliit yan. Yung baka yung iba sa inyo magkakaroon ng pagkikita, di ba? Baka kung LDR kayo, ngayon is magkikita kayo, ganyan. Well, congrats, di ba? Tingnan natin ang money and trabaho. Iniisip ko, ano ba yung kasunod? Nablanko si ate. Hello, ate, ano, okay ka ba? Hindi ako okay. Okay. When it comes sa money and trabaho. Okay, sa money and sa trabaho mo, siguro nandun yung point na nababagot ka na ba? Nababagot ka sa trabaho mo, siguro gusto mo ng mga new things, pwedeng nando, o kaya nababagot ka kasi parang paulit-ulit na lang, ano ba yan, universe, parang siguro nando ka sa point na yun. Siyempre, nando rin yung point na sa trabaho mo, siyempre hindi maaalis yung mga immature na tao, mga pinagdududahan mo.
O kaya sa paligid mo yun, o kaya yung mga tao na pasaway, mga ganyan sitwasyon, no? O ba, sana hindi ko yung maging pasaway. Yan, nagkakaroon ka ng mga ganun, no? Yung mga sa paligid mo. Also, sa pera mo naman, sa nakikita ko sa'yo dito, is pwedeng you are still in the recovering situation. Siguro, in the past, may mga hardship or may mga difficulties or may mga pinagkagasusan ka maybe ano na doon sa point na yon, and this time andun ka sa recovering situation, no, na na pinipilit mong marisolbahan yung situation, na pinipilit mo maging balance this time, na pinipilit mo maging okay this time, pwedeng nahandun sa point na iyon. Mag-ingat na lang kayo sa pag-organize ng pera nyo. Siguro in the past talaga naging masyadong hindi organize yung ano, mas maraming lumabas sa pumasok, di ba? Nandun pa. But still ngayon, ang nakita ko naman sa'yo dito is hinahanapan mo naman siya ng solusyon. No? Kumbaga, nandun yung paggawa pa naman din ng solusyon. Kumbaga, mas pinipilit mo na ngayon maging balanse pagdating sa kaperahan mo. Yun. Nagre-recover ka naman kahit papaano sa nakita ko. But still, congrats pa rin sa nakita ko dito. You're doing your best, tsaka napaka-responsable mo naman din. Kumbaga, may handun din yung point na may mga bagay ka talaga na, alam mo yung point na nag may mga bagay ka na nilelet go na this time eh. Nandun ka sa point na yon. Hindi ko alam in what way. Siguro mas binibigyan mo ng alignment yung pagpapatakbo ng pera mo this time. Pwedeng nandun sa point na yon. Yun, nagkakaroon ka na ng mga progressing situation. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is when it comes to your money, is may papasok naman na money pagdating sa'yo. Yes, there's a blessing coming. Ako nakikita, may mga papasok na pera. Baka may mga, sa iba sa inyo, hoping, di ba? May mga magbayad na ng utang, no? Pero merong ganun ako. May mga receiving situation din kasi ako nakikita sa iba. Sa iba naman sa inyo is maaring may tao na hihingi ng tulong pagdating sa'yo na connected ang pera or trabaho. Yun na nakikita ko sa'yo. Or pwede rin naman kasi na you have a charity, no? Mahilig kang tumulong, o may mga tao kang tinutulungan, o may mga pinagbibigyan ka talaga, pwedeng nandun sa point na yun. Pwedeng nandun sa point na yun. Kaya minsan din siguro nag-struggle yung situation, di ba? Yun. Kumbaga, yung mga ipon lumabas at lalabas. Kaya ingat pa rin kayo, no? Try to make it balanced situation. Iwasan mo rin na, na syempre yung mas madami talaga yung lumabas, o kaya naman is yung mga kung may mangungutang, um, sabi mo bukas na lang, sabay kayo. Tapos pag dumating bukas na lang uli, hanggang sa hindi mo na siya mapautang, di ba? Yan, yung mga ganun sitwasyon. O kaya yung mga tao na gagamitin ka lang, umiwas ka lang doon. Yung mga tao na i-undervalue ka kasi mabait ka, ganyan-ganyan. Ikaw yung madaling lapitan. Pero nasa sa'yo yun ha, hindi ko sinasabi na magdamot ka. Well, it's your choice naman din kasi dito sa sitwasyon. But still, huwag mo kakalimutan yung sarili mo, no? Hindi, para hindi rin magkaroon ng talagang problema, ganyan. Kasi, pwedeng iba sa inyo, dumaan kayo sa problem, talaga. 'Di ba? Pag may imbalance kayo. Maingat kayo sa mga taong makasarili at sakim, tsaka mga scam, ingat kayo dyan ha. Yan ang nakikita ko sa ito. Kung may mga utang kayo, bayaran nyo na, okay? Arigato namaste, God bless.